Ngayong gabi sa Reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. What if they find out or I end up liking them back and then they see that I don't have hair and then they'd get turned off or they'd be afraid? Only maganda sila sa eskaparate, maganda silang tingnan kasi presentable, maganda ang kanilang design. Pero pagdating sa patagalan, sa gamit, talo namin yan. These are all lies. Hindi nag-act si Puno to check on wetting. Nagyayabang pa siya na linapitan siya, pero hindi daw niya pinansin. Dapat pinansin mo, dapat inaresto mo. Ang sabi nga, ang buhok, ang ating crowning glory. Marami sa atin gumagastos ng malaki para lang mapaganda ang ating mga buhok. Pero anong gagawin ng isang taong nakakalbo na sanhi ng sakit na kung tawagin ay alopecia areata? Panoorin ang report na ito. Smile, little girl, you are loved. Beautiful. Unang napapansin sa isang babae ay ang kanyang buhok. Ito kasi ang kanilang crowning glory. Pero paano kung ang babae kalbo? Gaya na lang ng 28 anyos na si Abby Asistio na mayroong sakit na alopecia areata o pagkakalbo ng kanyang buhok. Abby, 4 years old ka nung na-diagnose na may alopecia areata ka. Paano sinabi sa'yo ng magulang mo? Ano yung natatandaan mo? Naaalala ko, pupunta na kami sa doktor, tapos may mga times na pupunta pa kami sa probinsya, yung mga faith healer, nagpapatingin din kami doon. So, as a kid, hindi ko naiintindihan. Basta ang alam ko, nauubos yung buhok ko. Tapos hindi ako lalabas ng bahay na wala akong sombrero. Ang sakit na alopecia ay ang pagkawala ng buhok sa anit at maging sa iba pang bahagi ng katawan. Ito yung tinatag na poknat. Okay? Para kang may bilog-bilog na kalbo-kalbo na tigbe 25, kung minsan isa, dalawa, tatlo, minsan naman yung buong ulo, kalbo na. Ayon kay Dr. Beltran, maraming uri raw ang sakit na alopecia at ang ilan sa mga ito wala ng lunas. Sa kaso ni Abby, sinubukan daw niya ang lahat ng paraan para malunasan ang sakit na ito. Pero ang kanyang buhok hindi na muling tumubo. Hindi nakaligtas sa panunukso si Abby dahil sa kanyang karamdaman. Sa school, paano yung treatment ng mga classmate mo? Natutukso ka ba? Nakukutya ka ba? Meron akong traumatic experience na nag-absent ako sa class. Tapos yung isang kaklase, pagbalik ko, sabi, oh, pumasok ka pa, kahapon hinahanap ka nung teacher natin. Sabi, asa na si Bokal? Naisip ko, baka hindi naman sinabi nung teacher ko talaga, baka inimbento lang nung kaklase ko. Whenever I would see that teacher, sobrang merong takot, merong, hala, siya yung nagtawag sa akin na Bokal ako. Tapos may iyak talaga ako. Once they say kalbo or Bokal, yun na, shrink na ako, iyak na ako. Nang magdalaga si Abby para makaiwas sa panghuhusga, itinago niya ang pagkaubos ng kanyang buhok sa pagsusuot ng sombrero, bandana at wigs. Nagpapagirl na ako. Feel ko na makipag-mingle. Nakawig na ako noon, so feeling ko medyo okay na, hindi na naman nila nahahalata. Since mas komportable na ako sa wig, mas kaya ko nang dalhin yung sarili ko, hindi na din napapansin ng ibang tao. Pero napapansin pa rin pala nila. Every time I like a guy or if someone would, show interest in me, meron wall, parang I don't know if they really like me. If someone likes me, I don't know if they know that I have alopecia. And what if they find out or I end up liking them back, and then they see that I don't have hair, and then they'd get turned off or they'd be afraid. Kahit may mga lumalapit or nagpapakita ng interest, parang, totoo, gusto mo ko, I wouldn't believe it. Nakita ng mom mo, ng parents mo, yung pinagdaanan mo, anong klaseng suporta ang ibinigay nila sa'yo? My parents would always try to be strong about everything. Like even now, sila yung nakakakita kapag may nang kukutsa sa akin, merong tumititig sa akin, nagtatanong, anong sakit ng anak mo? Mamamatay na ba siya? Kasi mukha talaga nga akong may sakit.
Hanggang sa umabot sa point na sabi ko na lang, okay na. Kaya ko naman. Kaya ko naman. So, eventually, nag-cope naman ako. Yun nga, like what you said, I turned out to be a pretty okay person. Dahil sa nabuong bagong kumpiyansa sa sarili at angking talento, pinasok ni Abby ang industriya ng telebisyon bilang host at singer. I did a travel show, Techno Trip. I did Techno Trip and it was so much fun. Pero, ang dami ko ngang limitations. Malan ako sa tubig, matatanggal yung wig ko. Sa kasalukuyan, wala pang malawakang grupo dito sa Pilipinas na sumusuporta sa mga taong may alopecia. Kaya naman sa kanyang maliit na paraan, puspusang isinusulong ni Abby ang pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa sakit na ito. Abby, paano nagsimula yung photo campaign mo na yung mga tao talagang nakaganon pa yung fingers niya? Sure, habang nag-video vlog ako, bigla na lang ako gumanyan. 2 A, pwede naman siya na alopecia areata. It was so simple. The idea was just post a photo of yourself doing this, tag alopecia areata awareness. Tas yun na, nakatulong ka na sa awareness. Nakiisa na nga sa alopecia areata awareness campaign ni Abby ang mga local celebrities at maraming netizens. Hangad ni Abby na maramdaman ng mga ibang taong may alopecia na hindi sila nag-iisa sa labang ito. Gaano man kahirap ang kanilang sitwasyon, sapat na ang pagmamahal at pagkalinga para kayanin nila ang kanilang pinagdaraanan. Ako po si Cheryl Quosim, nag-uulat para sa Reaksyon. Tinaguri ang shoe capital ng Pilipinas ang Marikina. Dito lang kasi makakabili ng mura at dekalidad ng mga leather shoes. Pero alam nyo bang ang industriya ng paggawa ng sapatos sa bayang ito naghihingalo na raw dahil sa kakumpetensya nilang sapatos na made in China? Mula sa mga klasikong balat o kaya na may sandalyas o heels, lahat ng hugis at uri matatagpuan sa Shoe Capital of the Philippines. Taong 1887 nang matuklasan ni Laureano Guevara o mas kilala bilang Kapitan Moy ang wastong paggawa ng sapatos. At ang kaalamang ito ipinamana niya sa kanyang mga kababayan. Ang isa sa mga napamanahan ay ang pamilya ni Nelson Valentino. Katunayan, ang kanilang paggawaan ng Shoe Last, ang isa sa pinakamatandang shoe factory sa Marikina. Taong 1932 pa lang, gumagawa na ng sapatos ang kanyang mga magulang. Sa factory na ito ginagawa ang mga hulmahan ng paa para sa paggawa ng kanilang sapatos. Mula sa mga kahoy na galing Quezon, pinuputol nila ito at kinukorte ayon sa laki at haba ng mga paa ng kanilang customer. Size 5 ang kanilang pinakamaliit na standard size at size 9 naman ang pinakamalaki. Kung di naman swak sa paa mo, pwede ring magpasadya. Pero nang mauso ang globalisasyon noong panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos, dito na unti-unting humina ang industriya ng sapatos sa Marikina. Marami nagsarang sapateria na sa Marikina. Pumasok kasi yung mga product na galing ng China eh. Hindi na-control eh. Mababa ang China kumpara sa Philippine made shoes dito sa Marikina. So talaga na-impact kami, tinamaan kami doon. Pero hindi sumuko ang kanilang pamilya. Ipinagpatuloy lang nila ang paggawa ng sapatos na may istilong klasiko, gawa sa balat at formal ang disenyo. Only maganda sila sa eskaparate, maganda silang tingnan kasi presentable, maganda ang kanilang design. Pero pagdating sa patagalan, sa gamit, talo namin yan. Para naman kay Roger P., may solusyon para muling mabuhay ang industriya, ang paggawa ng mga pasadyang sapatos. We're trying to revive the footwear industry by refocusing na dapat doon kami lumaban sa medyo mid to high end. And then buhayin yung pasadya. It becomes a status symbol to own a shoe last na sarili mong hulma. Kahit na mas mahal ang mga made-to-order na sapatos na ito, naniniwala siya na ang mga sapatos na gawang Marikina mas maganda pa kaysa mga imported brands na nabibili sa mga mall. That's why we were able to export naman. Ang tinatarget namin talaga mga boutiques na maliliit in other countries. Sa US may nagpagawa, mga Swarovski crystals pa.
Umaabot sa 12 hanggang 15,000 ang isang pares ng sapatos na may alahas. Depende pa yan sa estilo at dami ng kristal na ilalagay sa sapatos na pinasadya ng customer. Bagamat humina na ang industriya, nananatiling positibo pa rin ang pananaw ng mga sapatero dito. Ito po si Cristina Lazo, nag-uulat para sa Reaksyon. I can face anyone in the eyes and show that all these are all lies.